War is not the solution to solve the problem of our country today. Kung Muslim at Christian. Dahil sa hindi natatapos, mayroon pa rin conflict and misunderstanding. So we need somebody to intervene. So we form an organization which is important. There comes a time when we hear the Between Muslim, circle Christian, government, when the MNLF, world lahat ng must Pilipino, come together as tayo one. ang may problema dito. Meaning problema, tayo ang lulutas ng People problema. dying when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. It will establish a universal brotherhood to unify mankind, to unify Muslim, Christian, in any religious denomination, because we are all one from God's universal kingdom. And it's true, you know, love is all we need. Imperialism against communism, peace against socialism, in all easy. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, make a better day. Just Ano man ang hindi pagkakasunduan, please, i-bend ninyo ng kaunti. As long as with the context of the Republic of the Constitution. Nasa basa. let them suffer. No, we cannot turn away. Right now, they need a helping hand. No someone lie. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our Ang sa ngalan ng Diyos, na siya'y mamain, matulungin at mapagmahal. Sa ngalan ng iyong bayan, gusto ko sanang batiin ng mga kapatid kong Christian from Luzon, Visayas, and Mindanao, nawa sumainyo ang tunay na kapayapaan. Sa mga kapatid kong Muslim from Luzon, Visayas, and Mindanao, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadan Kareem. Mga mamamayang Pilipino, mga kapatid kong Muslim sa Mindanao, gusto ko po ibatid sa inyo at ipamahagi ano ba ang tunay na ugat ng digmaan sa Mindanao, bakit hindi natatapos hanggang ngayon. May kasabihan, kung hindi natin alam ang kasaysayan ng kahapon, hindi rin natin alam ang tunay na kasagutan ngayon. Gusto ko pong ipabalita sa inyo, ano ba ang ugat ng problema sa Mindanao? So, saliksikin natin ang kasaysayan. From 11, 12, 13 to 14th century. The setup of government before, it was in Luzon, with the so-called the Madjakite Empire, during Eastern King Dynasty. It was headed by Saripul Hasim, known as Sultan Pahala Paduka. In Mindanao, Sultan Kudarat. In Mactan, Lapu-Lapu. In Visayas, the 10 island of Panay, it was headed by Sultan Marikudo. In Iloilo, Sultan Ilong-Ilong. In Luzon is divided into 3 forms of government. Princess of Buha of Pangasinan, Sultan Lakandula, and Sultan Sulaiman. Dividing Pasig River as a territorial boundary. Ano ang batas ng kaninunuan natin noon? Which is the Holy Scripture, the Holy Quran, amalgamated with traditional and customary practices. Sa panahon ng kasaysayan ng kahapon, we are a great nation before. Nagkakaisa ang sambayanan. At tayong marangal, we are the richest country in the whole world in terms of natural resources. Generation to generation,
Mga kapatid kong Muslim, Christian at mga katutubo, nalaman ng sambayanan, nalaman ng buong daigdig na tayo ang pinakamayaman sa buong daigdig. Magellan was appointed with the Catholicism, with the Catholic, and Magellan come to the Philippines on March 16, 1521. Magellan, he almost conquered half of the world, establishing the Catholicism and Christianism. Nang pumunta po dito sa bansang Pilipinas, who fight, who defend, who protect. It is our brother Muslim. And he was pinned down by a great Muslim fighter, which is Lapu-Lapu in Macpan. The Chinese come to the Philippines under the evil leadership of Limahong. Ganon din. Sino ang nakipaglaban? It is our brother Muslim. The Second World War, Japanese regime, our woman authorized rape, our holy scripture adulterated. Ginagawa nila pangpunas ng kanilang mga dumi. Who fight? Who defend? Who protect? Which is our brother Muslim. The American come to the Philippines, ganon lang, establishing a divide and rule policy. Who fight? Who defend? Who protect? Which is our brother Muslim. Sa madaling salita, even the 45 caliber was invented because of the Tausug from Sulu. So kung natin gunitain ang kasaysayan ng kahapon, our brother Muslim in the southern Philippines, especially in Mindanao, mainland, they are the great defender and protector of our homeland. Mga magulang at mga kapatid, generation to generation, when the Spain na bininta nila itong bansang Pilipinas to America is only 20 million US dollar, doon po nagkaroon ng kaunting hindi pagkakaintindihan. When the Philippines was declared as an independent during the Malolos Constitution up to Macapagal, that the Philippines was declared under the Christian country in the Parasoren, meaning they never recognized the Muslims. So doon po unti-unti nag-umpisa sumiklam yung digmaan sa Mindanao. So Professor Ner Bosari, he was one of the top professor in UP, nang hindi niya matanggap yung nangyayari sa bayan niya, siya po ay nag-form ng tinatawag na Moro National Liberation Front. Namundok si Missouri when he knows that the Philippines under the Christian country in the Far East Orient, they never recognize the Muslim in the advent of Marshal Lumipon, the advent of President Ferdinand Marcos. Generation to generation nakikita natin, mga mahal kong magulang at mga kapatid, yun po ang ugat. President Marcos dineclared niya ang martial law on September 11, 1971. Lumala po ang nangyayari sa bansa natin. How many thousand Muslims namatay? How many thousand Christian soldiers namatay? Masakit po para sa amin bilang isang kapatid ng Muslim. Pilipino versus Pilipino ang nagpapatayan. Ano po, yun po ang nagiging ugat ng digmaan sa Mindanao ng hindi pagkakaintindihan. Napasukan po tayo ng tinatawag na intruder sa bansa natin, funded by the underworld. So lumaban tayo against the national government. Generation to generation, nang nalaman ni President Marcos ang adhikain ideology ng Moro National Liberation Front, nagkaroon ng tinatawag na peace agreement, which is so-called yung tinatawag na Tripoli Agreement in Libya in 1976. What are the wisdom of Tripoli Agreement? Nakikita natin. The wisdom of Tripoli Agreement recognizing that the Philippines is not only for this Christian country, but it is also for the Muslim country in the Far East Orient. So there is already an equal footing of recognition. Mga mahal kong magulang at mga kapatid, nagkataon sa panahon ni President Marcos
na-recognize ang Muslim. Sa panahon ni Marcos, maraming scholarship, mga kapatid natin Muslim. Sa panahon ng Marcos, mayroon pa tayong tinatawag na integration sa lahat ng mga kulang ang pinag-aralan, nakapasok na siya sa tinatawag na Army, Navy, sa lahat. Naging military sila, in short. Kahit grade 2, grade 3, marami pang nag-retire, naging colonel. So, ibig sabihin, nakikita natin, winerkam ng ating mahal na Pangulo. Binigyan ng pagkakataon ang ating mga kapatid na natin Muslim upang suportahan ang kanyang administrasyon. So, sa panahon ni President Marcos, nakikita natin, wala na tayong nakikitang terrorist, wala tayong nakikitang kidnapping, wala tayong nakikitang drugs, wala tayong nakikitang na bad element katulad ng nangyayari sa kasalukuyan. Sa panahon ni President Marcos, we are number 2 in terms of economic development in the whole Asia. Sa panahon ni President Marcos, nakikita natin the Meralco under owned by the national government. The water under owned by the national government. Transportation, communication, owned by the national government. Ngayon, nakikita natin, pag-alis ni President Marcos, nagiging privatized na lahat, ang lahat ng mga malalaking kumpanya. Mga mahal kong Pilipino, mga mahal kong kapatid kong Muslim, yun po ang nangyayari, ugat ng problema dito sa bansa natin. Ngayon nakikita natin ang pangyayari sa bansa natin. Unti-unti na naman tayo sumiklab, digmaan sa Mindanao. Nakita natin ang mahal natin Presidente, President Duterte, mga kapatid kong Muslim sa Mindanao. The only president except President Ferdinand Marcos, the only president recognizing the historical facts of the Bangsamoro, which is President Duterte. Saan na kayo mga leader ng Muslim? Tayong lahat nagpakamatay ang mga kaninunuan natin alang-alang lamang upang i-recognisa ang ating pinaglalaban. Alang-alang lamang upang bigyan ng pansin ang pinaglalaban ng mga kapatid natin Muslim. Nandito na ang mahal natin Presidente. Handa itaya ang kanyang buhay alang-alang lamang sa mga kapatid niyang Muslim. Nakikita natin ang sikap at tiyaga ng ating Presidente, si Presidente Duterte. Nananawagan ako sa mga kapatid ko, lalong-lalo na sasaluduhan ko ni Chairman Normi Shari, Uncle, this is the high time. We have to support the President. Because President Duterte is paving the way to establish the economic development of our country. So, itong mga kapatid natin sa kasalukuyan, yung tinatawag na multi-group, nananalangin na kami. Sana buksan po ang inyong isipan, puso sa bayan na ito. Huwag po tayong magpagamit. At naiintindihan ko at alam ninyo na hindi tama ang pananawagan nyo tungo sa tinatawag na digmaan fighting against the government. We won't do war. Even Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they never win in war. Hindi siya nanalo dahil samang sa gera upang establish ang Islam sa buong mundo. Nanalo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kagandahan pinakita niya sa mamamayan sa buong mundo. Pinakita niya ano ang tunay na ugali ng tinatawag na tunay na Muslim. Islam is against terrorism. Islam is against killing. Islam is against harming people. Even your enemy, hindi ka dapat pumatay kung walang kalaban-laban. Pero nakikita natin ngayon, ang mga kapatid ko, patawarin niyo po ako, na napasukan tayo. Ang tunay nating kalaban, hindi si President Duterte. Ang tunay nating kalaban, yung magpabaksak sa kanyang administrasyon.
sana gamitin natin ating puso at isipan. Nananawagan ako sa mga kapatid kong Muslim sa buong Mindanao, this is the high time. Kung kinakailangan po itaya niyo ang inyong buhay, ari-arian o anuman isuporta sa ating mahal na presidente, ito po ang tamang oras upang lahat tayong mga Muslim sama-sama upang suportahan siya. At alam ko po, ang kalaban ni Duterte, hindi ang mga kapatid natin Muslim. Ang kalaban ni Duterte, yung mga dayuhan na dapat ibangsak ang kanyang administrasyon. Mga kapatid kong Muslim, kailan pa kayo? I am challenging you, hindi lamang sa pamamagitan ng gera, suportahan natin siya, kundi suportahan natin siya sa anumang bagay upang ma-maintain niya ang kanyang leadership. Suportahan natin siya, magkaisa po tayo. Hindi lamang makikita natin sa digmaan. We have been in wars since immemorial. From Spanish, Japanese, Chinese, American, First World War, Second World War, from martial law. War is not the solution to solve the problem. And nobody winning war. Nakikita natin how many million people killed, massacred sa pamamagitan ng war. Wala pong panalo sa tinatawag na digmaan. Pero saluduhan natin ang ating mahal na presidente dahil sa pagmahal niya sa bayan, sa pagmahal niya sa mamamayan Pilipino. Nananawagan ako ulit, Professor Chairman Normi Shari, this is the high time. Lead us to support our beloved President. Nananawagan din ako sa mga Sultanate Group, the Sultanate of Sulu, napapanahon na tayong lahat, mga royal clan, hindi tayo umuurong sa laban kapag nakikita natin ang presidente ay nasa tamang landas, nasa tamang daan, dapat po siyang suportahan. Nananawagan din ako sa mga indigenous people, this is the high time. Hindi na kayo makakita pang presidente na nirecognize ang inyong karapatan. Ibuhos niyo po ang lakas niyo upang suportahan ang ating mahal na presidente. Nananawagan din ako sa mga business sector Muslim leaders, Maranao, Maguindanao, Iyakan. Wake up, mga kapatid kong Muslim. Ngayon sa panahon ito ay Ramadan. Nakikita natin, wala ng ibang presidente. Buo ang kanyang puso at isipan upang magtanggol sa bayan. Ang kalaban niya hindi Pilipino at alam ng ating presidente, he is a political genius. Nakikita natin. He is willing fighting against America, fighting with other country, wag lang sakupin ang kanyang bayan. Bakit natin pabayaan ang ating mahal na presidente? Mahal na presidente, hindi po kayo nag-iisa. Bilang isang kapatid ng Muslim, kapatid nyo, humahanga sa inyo, nandito ang aming organisasyon na handang sumuporta sa inyo. Hindi sa pamamagitan ng gera, kung hindi sa pamamagitan ng anuman talumpati, anuman paraan. Ang grupo namin ay handang sumuporta sa inyong liderato. Marami pong mga youth, marami pong mga entrepreneur na hindi natutulog at nagpapatulog-tulog sa kadiliman ng bayan. Uulitin namin, mahal na presidente. Uulitin namin, hindi man kami sa posisyon, ay hindi man kami nag-apply sa inyong administrasyon. Pero nakikita namin ang inyong sikap, ang inyong tiyaga upang maiangat muli ang paggabantog ng bayan na ito. Naririto po kami. Gumagawa kami, abot ng aming makakaya upang suportahan ka. Nag-uumpisa po kami ngayon. Umuumpisa kami ngayon upang manawagan sa lahat ng mga kapatid namin intellectual Muslim, come together, let's join together. Ano ba ang maisuporta natin sa ating mahal na presidente? Panawagan ko rin sa mga kapatid ko. Mga kapatid ko na hindi sang-ayon sa administrasyon ng ating mahal na presidente. Huwag na po tayo magpagamit. At alam ko po kayo ay nagagamit. Bakit hindi natin pagbigyan? Mayroon na tayong nakitang presidente. Buo ang kanyang loob, buo ang kanyang puso at isipan upang iangat muli ang pagkabantog ng bansa na ito. At ayaw magpasakop sa mga dayuhan.
Nakikita natin sa panahon niya, nakilala ang ating bayan. Ang ibig kong sabihin, nakilala, hindi sa pamamagitan ng sunod-sunuran lamang. Nakilala ang ating bayan sa pamagitan niya at kaya niya tumayo sa kanyang sariling paa upang iangat ang bansa na ito. Mga mahal kong magulang at mga kapatid, sambayanan Muslim, Christian, nananawagan po ako. Suportahan natin ang ating mahal na presidente. Magkaisa tayo. Sapagkat nakikita namin ang tunay na pagkakaisa ng Muslim, Christian at mga katutubo. Yan ang tunay na tagumpay, yan ang tunay na solusyon, yan ang tunay na halimbawa ng pag-angat ng bayan na ito. Mga mahal kong Christian, Muslim, naririto kami. Huwag po kayong mag-alala. Itong mga kapatid natin na nakikita natin na lumaban sa ating administrasyon, nakikita namin. They are only 3% of the Muslim. The 97 Muslim, they are not in support. Hindi sila suportahan kasi mali ang kanyang ideolohiya. Bago ang tunay na Muslim po ay maawain, matulungin at mapagmahal. Ang Islam is peace. Islam is a direct submission to the will of God. Hindi pumapatay ng tao. Uulitin ko, mga kapatid kong Christian, tulungan nyo kami. Marami pa pang mga Muslim na ang kanilang puso at isipan kundi ang tunay na pagmamahalan, pagkakaisa upang maiangat natin muli ang pagbabandog ng bansang Pilipinas. Sana po ang mga kapatid natin Christian, mga kapatid natin Muslim sa Mindanao, pasalamat tayo sa ating mahal na presidente, may puso at panguunawa upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bansa na ito. Mabuhay ka, mahal naming presidente. Maraming salamat sa sambayan ng Pilipinas.